Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puriin natin ang dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala at pasalamatan sa lahat ng kanyang biyaya. Mga kapatid sa Islam, may mga kaugalian na tayo na dapat nating baguhin. At ingatan, ang ugali na ito ay napakalaking kasalanan pala. Pero palagi natin ginagawa. Yung ugali na pag tayo ay pinapayuhan, pinapaalalahanan, nagagalit tayo. Porket yung nagpapaalala sa atin ay hindi ka tanggap-tanggap, bata pa, or mas maalam ka pa sa tingin mo, pero pinapaalalan ka na. Or sa lahat ng mga pagkakamali mo, sinasabihan ka. Tapos ikaw yan naman, nagmayabang ka. Tandaan mo ang mga salita na ito, ang pagkayabang, yung pagtanggi sa pagpaalala ay isa sa mga malaking kasalanan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna abghadal kalam ila Allah an yaqulu ar-rajul lirrajuli ittaqillah. Fayaqul alayka binafsik. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinaka-kamumuhian na salita sa tingin ng Allah, sa paningin ng Allah, ay yung isang taong nagpapayo sa iyo, nasasabihan ka ng matakot ka kay Allah. At ang iyong isasagot, unahin mo muna yung sarili mo. Asikasuhin mo muna yung sarili mo. Para bang hindi ka tatanggap ng nasiha? Para bang hindi mo tatanggapin yung payo na yun na ittaqillah, na matakot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mo ba yung pagpapayo sa Islam ay napakalaking antas at dinong nasiha. Ang Islam ay relihiyon ng pagpapayo. Dahil ang pagpapayo sa bawat mananampalataya ay may kabutihan. وَذَكِّرْ إِنَّ نَفْعَتِ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Magpaalala kayo sa bawat isa dahil ang pagpapaalala sa mananampalataya ay may kabutihan. Yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, mahigpit na ipinagbabawal na tanggihan mo ang pagpapayo. Si Umar ibn Khattab sa kanyang kapanahunan, naging khalifa siya. Siya ay nagmamadali. Kharaja min al-Madina bil harb. May dala-dala siyang espada na para bang may digmaan sila. At siya ang nangunguna. Nang siya ay palabas ng Madina, hinarang siya ng matandang babae. Hinarang siya ng matandang babae at sinabi sa kanya, Ya Amir al-Mu'minin, ittaqillah. Sinabihan siya, pinuno ng mga mananampalataya, matakot ka sa Allah. Naggalit yung mga ibang sahaba. Parang bunutin nila ang kanilang mga espada. Sabi na, walang respetong matanda na to, hindi niya kilala kung sino pinagsabihan niya. Amir al-Mu'minin, pinagsabihan niya na matakot ka sa Allah. Bakit wala bang takot si Amir al-Mu'minin? Hindi, may takot siya. Pero anong sinabi ni Umar ibn Khattab? Da'u, hayaan niyo. Hindi siya kabilang sa mananampalataya hanggat hindi niya tanggapin ang nasiha na matakot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makikinig ako sa matanda na yan at tatanggapin ko ang kanyang payo. Ako pa kaya yung hindi makikinig sa kanya? Yung Allah subhanahu wa ta'ala nakinig sa kanya. Alam niyo ba kung sino matanda na yan? Sabi ng mga sabay, hindi. Siya si Khawla bin Tha'laba. Yung pinababa yung suratul Mujadalah dahil sa kanya. Nakinig sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang reklamo. Ako pa kaya, sabi ni Umar ibn Khattab, ang hindi makikinig sa kanyang payo? Ito'y malaking basihan natin. Kaya ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّوَابِ. Magpayuhan kayo sa katotohanan at magpayuhan kayo sa pagtitiis. Kaya mga kapatid sa Islam, ang pagpapayo ay hindi insulto sa'yo, hindi pangliliit sa'yo, bagkos yun ay pagmamahal at malasakit sa'yo. Naway tanggapin natin ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.